ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang kapatid, gunitayin natin ngayon si San Raymond Peñafort. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa ating pasasalamat sa ating poong Jesus Nazareno, ang tinaghanda para sa Nazareno 2025. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob ng Basilica Minor at pamansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman kiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel, Ukraine at Syria, at ang ating makabuluhan na pagdiriwang ng ating kapistahan ng poong Jesus Nazareno 2025. Mga kapatid, sa sulat ni San Juan, pinapahayag na ang Diyos ay pag-ibig. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos ay ipinapahayag ng Panginoon na ang pag-ibig ay napahayag sa habag na siyang nagpakain ng 5,000 katao kahit sa kakaunti na naibahagi nito, sapagkat ang pag-ibig ay siyang nagpapahayag sa persona ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklo ka sa kanang Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad naming ang iyong anak. Sa pamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo magpaso ng hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mo sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal ko mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo iyong haring humatol ng katwiran. Kataglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan upang siya maging tapat, mamahala sa iyong bayan
at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ang lupain niya'y umunlad at mananagana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pagkukulan ng paglingap. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa duka ay magturo, magpalaya sa bilang mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito?" At malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan, ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus ng lahat ay maupo ng pulu-pulutong sa damuhan. Kahit naupo sila ng mandaan at 5 Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at pamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ang magandang topiko sana natin ngayon, pagkain. Paborito po yan ng mga Pinoy. No? Lalo na itong panahon, parang gusto na nating mag-almusal.
at may kalamigan ng panahon, gumagana lalo na tayo. Kasi tayo mga Pinoy, kumakain ng 8 bisis isang araw. Sa ibang bansa, 2 bisis lang o kaya 3 bisis. Pero tayo mga Pinoy, gusto natin ang pagkain. Kaya ang mga lumalago dito sa ating bansa, ang negosyo ng pagkain. Maski kariton ka lang dito sa labas ng simbahan ng Quiapo, at yung tinutusok-tusok na kung ano nung hindi natin alam kung ano yon, pero mabaho pa nga yung iba, nabibili dahil gustong-gusto natin ang pagkain. Pagkain sana ang titingnan ko at napakaganda sanang titingin nga na ayon pa sa mga Hebrew, Israelita, para sa kanila ang pagkain ay hakpalach mazon o pagparami ng pagkain na ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, kapitulo 6, verso 34 hanggang 44, nahabag si Kristo. Splachnesty, abag. Ibig sabihin, parang yung nayanig yung kanyang, o kaya parang alanganin na kinikiliti o kinikirot ang kanyang damdamin. Splachnesty, ang atin pong salita diyan ay nahabag. Dahil ang mga tao sumusunod sa kanya, 5,000 ka lalaki, may kasama pa yung mga asawa at mga anak, siguro abot ng mga 20,000, ay parang tupang walang bantay o pastol. Kaya, sabi ng mga apostol, paalisin na, payaunin na. Sabi, kasi saan ba tayo kukuha ng pagkain dito na pakarami nila kahit na ay 2,000 kadenaryo, hindi sapat para sa kanila. Ang sabi ng Panginoon Jesus, kayo ang magpakain. Tapos siyempre yung ilan ba ang tinapay dyan? 5 lang po at 2 isda. Pero ang ating Panginoon ay nagparami. Kaya mayroon po tayong pagparami sa tinapay na para sa ang atin pong Ebanghelyo na kasulat sa Koinoko na Grigo, sa pagkasulat sa Koinoko na Grigo, ang pagparami ng pagkain ay pula piasti ta trofima, na sa Latin, ito ay multiplica cibum, pagparami ng pagkain, multiplication of the bread. At ito'y nangyari doon sa Tabga, Israel, na malayo sa mga bayan. Pero ngayong panahon, ang Tabga, marami na pong bahay, may magandang chapel doon, kung saan naroon ang pag-alaala ng pagpaparami ng pagkain ng ating Panginoon. Pero, hindi natin tingnan nga ang pagparami ng pagkain. Mayroon talagang batayan at pinakamalalim na batayan. Bakit ginawa ito ng Panginoon? Hindi lang po habag. Alam niyo ba, ang tunay na batayan dito? Pag-ibig. Pag-ibig. Pakisabi sa katabi mo, mahal kita. Walang magsabi, parang nahiya pa. Sabihin na lang natin, mahal kita dahil mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya kailangan mamuhay sa pagmamahalan, mamuhay sa pag-ibig. Ito ang tunay na batayan. Bakit ang ating Panginoon sa panahon na kung saan siya nahabag at nagkaroon ng kagutuman ng lahat ng mga tao na parang wala silang pastol, ay kanya pong ginagabayan, kanya pong tinuturuan, ay kanya pong pinapakain ng maraming pagkain dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa salitang Hebreo ay bahaba. At sa salitang Grego, marami po salitang Grego. Maski sa atin, marami po. Salitang Grego, siyempre mayroong ordinaryo na pag-ibig na tinatawag na philia. Yung pag-ibig na sinasabing nanghangad, eros. Yung pag-ibig na tinuturing mo ang kapwa mo na parang
kapatid mo o kaya kapamilya mo na at yung pag-ibig na dalisay at ito po yung agape. At ito po yung atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 10. Ano po ang dahilan? Sinasabi sa versikulo 8, sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, ang Diyos ay pag-ibig. At ang ating dating Santo Papa, Benedict XVI, sumulat po siya ng isang ensiklikal at ang titulo po, Dios Caritas Est. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero kapag tingnan po natin, napakalalim, napakataas ang naabot sa ensiklikal na yon. Hanggang ngayon, hindi man tumatalab sa atin. Bakit po hindi tumatalab? Dahil ang pag-ibig po ay hindi sinasabi. Ang pag-ibig ay binubuhay. Pakisabi katabi mo, mabuhay ka sa pag-ibig. Mabuhay tayo sa pag-ibig kapag ka binubuhay natin, pinapractice natin, nariyan ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sinasabi sa ating unang pagbasa, yung mga hindi umiibig ay hindi nila alam ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ulitin po nating lahat ng malakas. Ang Diyos ay pag-ibig. 1, 2, 3. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen, ang Diyos ay pag-ibig at dahil dito, kailangan na hindi po tayo titingin sa mga material na bagay. Ang atin pong titingnan, paano tayo mamuhay sa pag-ibig. Kapag ka ang lahat ng mga tahanan, mga pamilya, ang mga tatay hindi suma sa kabilang bahay, bagkus naging matapat dahil nagmamahal. O dili kaya ang mga magulang ay nagmamahal sa kanilang mga anak at ang mga anak gumagalang at umiibig sa kanilang mga magulang. Ang mga nagtrabaho ay nagtrabaho na may pagmamahal. Ang lahat ng mga opisyal ng ating bayan ay mayroong pag-ibig sa tao, hindi sa pera at posisyon. Kung ang lahat ng kung anuman ang klaseng trabaho ay mayroong pagmamahal para sa kapwa, lahat tayo ay sasagana, mag-multiply, madadami ang pagkain. At dito sa ating Santa Misa, Santa Eucharistia, pinadami ang pag-ibig dahil ang ating Panginoon pinapapiraso at ibinigay sa lahat. At sabihin ng pari at ng lay minister, katawan ni Kristo, at sinasabi tayong, Amen. Ang pagsabi po doon, mahal ka ni Kristo, nag-alay siya ng kanyang buhay, ay binahagi sa panahon ng Eucharistia. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Naway mahalin rin natin siya. Yung mga gustong pahayag ng pag-ibig sa Diyos na mahal natin siya, pumalakpak ng malakas sapagkat iniibig tayo ng Diyos. Naway, mahalin natin siya sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Diyos lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at kaluluwa. Kahit idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Atin pong itutugon, Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang simbahan naway maimulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Atin nawang maunawaan na ang mga hinahanap ng puso ay hindi matutugunan ng paghahangad sa makamundong tagumpay o material na bagay. Manalangin tayo. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa walang silbing paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay. Manalangin tayo.
Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga may karamdaman at kapansanan, naway itaguyod at aliwin ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na ay makasalo nawa sa walang hanggang piging sa langit. Manalangin tayo. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa daan ng katarungan at kapayapaan. Nalangin namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo ng lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihaing mga alay, upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalu-saluhan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninton ay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng sinubong Mesiyas na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay yung pinakikita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na iba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao na may magniningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di nagmamaliw. Kay kisa namang helsi si awit ng papuri siyong pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu, gawin banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat kami na dapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay nang may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan nilapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Daniel Peñafort, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos at turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at tayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang mo kami sa katawan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pareo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay pakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami paganipating maging hain sa iyo kailanman. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang atin pong paksa na sa ngayong araw ay ang pag-ibig, na sa Hebreo ay ahaba. Sa Griego po ang ginagamit na po natin agape at amor sa Latin, na ito kung kapag tingnan natin sa buong Biblia, 684 times na ulit na ito ay mahalaga para sa buhay ng nananalig sa Diyos. Dahil ayon pa sa ating unang pagbasa sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 8, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya pinapakain tayo kanina sa Eucharistia natin, dito sa ating banal na misa, ng katawan ni Kristo, upang sa pag-uwi po natin, dalhin po natin ang diwa ng pag-ibig, upang mapuno ang ating mga tahanan, opisina, kalakalan, o trabaho ng pagmamahalan, upang ang Diyos ay siyang maghari ng ating mga puso. Ngayon po ang pagbasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagpas ng cross ng walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan nagsusumamo sa pakinggan ang mga kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng minisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May taglay ang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, inigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin.